Today's hearing centers on the discussion of SB number 2374, filed by this representation last April 23, 2023. This piece of legislation is aimed to safeguard public welfare, protect vulnerable individuals, and encourage responsible gambling practices, thereby contributing to a safer and more regulated landscape in the nation. Halos kasabay ng nasabing panukalang batas, ang Philippine Charity Sweepstakes Office ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement noong August 30, 2023 para sa one-year test run period for web-based application betting platform. Isa pamamaraan upang mapatupad ng PCSO ang e-Lotto or the launching of the new PCSO online games that would change the existing lotto betting system. Ito ay nagdudulot ng matinding pangamba sa mga lotto agents na may existing contracts sa PCSO. Hindi lingid sa ating kalaman na mga lotto agents ay matagal ng kaagapay ng PCSO sa pagpapatupad ng mandato nito sa ilalim ng RA 1169 o ng PCSO Charter. Mahigit kumulang na 3 dekada. Ilan lang sa mga reklamo na natanggap namin ay ang malalaking pagbabago ng tratado ng PCSO sa mga lotto agents, kagaya ng paghigpit ng mga patakaran na nagresulta sa agarang pagkansela ng kanilang agency agreement. Kasama na rin dito ang number 1, pag-deactivate ng lotto terminal ticket cancellation feature na nagresulta sa malakiang abono sa mga lotto agents. Number 2, simula ng transition sa FLX machine, shutdown at hindi na nag-ooperate ang mga old machine at ito ay kinukumpiska na ng PCSO. Number 3, pagtanggal ng kanilang hospitalization benefits at marami pang iba. Nagkakaisa lahat ng lotto agents na mga panggigipit na isinasagawa ng PCSO ay tungo sa pangkalahatan termination ng agency agreements ng mga mga lotto agents kapalit ng 100% transition sa operation ng e-lotto. In its efforts to address the issues raised by PCSO stakeholders, this committee continuously endeavored to invite PCSO to shed light in all the controversies arising out of its move to transition to e-lotto. Our call fell on deaf ears. PCSO sent all kinds of excuses purposely to avoid and prevent this committee from performing its constitutionally mandated task. This has to end right here, right now. PCSO has to defend its stand, not to run and hide. When you are asked by the Senate to attend hearings, you have to make time to attend the hearings. Ano bang gusto niyong patunayan sa mamamayang Pilipino at patuloy kayong umiiwas sa mga imbitasyon namin dito sa Senado? May tinatago ba kayo tungkol sa mga nais naming pag-usapan at mabigyan ng kasagutan sa hearing na ito? Face the issues that must be faced. This body will not stop until we get all the answers we need to the fullest satisfactions of everybody. Magandang hapon po. Now, may we ask the agencies invited and resource persons to proceed with the presentation, and for the orderly conduct of our proceedings, may we request, well, actually, since ako lang nandito ngayon, and gusto ko mapaiksi na po itong usapan natin at mag-direct to the point na tayo, umpisa na po siguro natin sa mga pagtatanong. Meron po akong kopya rito ng contract between the PCSO and the e-lotto provider. Mr. Robles, may mga gustong rumakit, gustong labanan, nagigirila kung tawagin against PCSO. Okay, legit yun. Dapat yun ang mga parusahan. Huwag yung mga talagang honest to goodness na pagkakamali na hindi nila beyond their control. Tulad nun yung... Tsaka po yung kumbaga bigla kasing nagkaroon ng cancellation. Wala man lang
leeway na pwede kami tumawag. Kunyari, may cancel kaming malaki. Pwede sana namin itawag sa hotline. Kahit pagtawag sa hotline, wala eh. Makorek. Wala eh. Okay. Ayun, binigyan sana silang leeway o pagkakataon na para maayos yung problema tungkol sa cancellation. Kasi ang nangyari, kapag wala ng lunas right there and then, silang umaabono. Tama, ma'am? Po. Kami po. Kayo umabono. Tulad nito, yung ang may problema, yung printer, yung pagbasa ng printer. O, cancellation yon, sila nag-aabono. Siyempre, sabihin ng mananaya, hindi naman yan tinaya ko, bakit nyo ako bigyan ng ganong ticket na mali? Of course, cancel na yon. Kasi sabihin ng tao, hindi ko na ituloy yung laro ko. Abono sila. So yan Mr. dapat Chair. ang i-correct ninyo, hindi yung i-correct by way of terminating their contracts. Ay, hindi po termination yun po. Ang ginawa namin, ni-stop po muna namin yung reimbursements, cancellation process namin. Kasi na yun with a large volume po, kung 500 to 600,000 a day po, very telling po yung kasi po ulit. Pero you're right, we will, in fact, yung mga legitimate concerns like oversensitivity, we forwarded it already. I know. Yung nga sinasabi kanina, masyado kayo naghihigpit until such time na ginawa niyong rason, yung paghihigpit, na hanggang sa ma-terminate sila. Di ba? Miss Pauline, sinasabi niyo, Miss Javier, Mr. Chair, hindi po. We cannot coexist without the traditional dahil marami pa rin ho talagang nasa traditional. In fact, iba po ang market ng traditional. Iba rin po yung nag-online. I understand. Kaya nga po, sir, if I may, there is always a different market for the online kahit po sa ibang bansa. The traditional, the over-the-counter po is always there. Kasi po ang nature po ng mananayatin is very superstitious po yan eh. Suki-suki po yan. So we understand that, but we will seriously look at the problems po ng mga legitimate cancellation. Yan po, I will promise you po, after this we will have to sit down on that. Maybe we put a cap on saan ang pwedeng... And then if you were to ask me, Mr. Chair, yung mga cancellation na beyond their control na may problema ay PCSO, dapat ma-refund, ma-reimburse yung mga nag-abono. Ibalik yung mga pera nila. Kasi karamihan sa mga teller ay nag-abono. Kasi hindi naman nila kasalanan eh. Bakit hindi? Now, Mr. Chairman, sino ang provider ng system sa Lotto outlets? Ito sa joint venture po. Ano pong pangalan? It's a Pinoy Lotto So yung joint venture. yung physical Lotto outlets, yung sinasabi nila na may printer, magbibigay ng thermal paper, ang provider niyan is Pinoy Lotto. So dapat ina-assess din ninyo siya anong performance ng kanyang system, kung punit ang thermal paper, yung dust ay nag-accumulate, nasisira yung pagbasa ng mga QR code or whatever, mga 10 pesos, 300 pesos ang lumalabas, software problem yun. Is that your responsibility as PCSO or as a provider's responsibility? Well, yung papers po, if that is defective, then we are to blame. Pero again, kung hindi naman po yun ang reason, we have to look into it if it's really the paper. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman po across the board yung nakita namin eh. Very specific areas po eh. Alam ko yung meaning nyo, Mr. Robles, ng nakita ninyo. Siguro you looked at your computerized systems, yung online ninyo. Pero ito yung mga reklamo hindi nyo makikita eh. Yung punit yung papel, mali ang pagka-print. Ang nasa lahat, di na nila rin-report eh. Hindi nyo nakita yan sa main office ninyo. Imposible na. Pero now, nalaman nila na alam na ninyo na marami palang nagtitiis na lang, ina-absorb na lang yung loss kasi there is no effective reportorial system. You must put one in place. Require it from that provider, Pinoy Lotto. Pinoy Lotto? Dapat galingan ni Pinoy Lotto. Tapos dapat may feature naman ng immediate cancellation. That should be a feature. At the immediate one, yung pagka-place ng bet, it's either hindi nagbayad yung tumaya o whatever, dapat may feature na cancellation of the bet. Software. May reason.
At binigyan na reason. Oh, bigyan ng reason. Ay, malagyan ng menu of the reasons. Yes. I mean, hindi pa software lang Yes. po. Hindi pa software Parang sa lang kayo, po hindi yan. na mag-abono yung mga teller. Pacific Online Systems Corp, you know how to write code, di ba? I mean, can that be yung done? Pinoy yung... Hindi, pero I'm asking them, kasi online betting din sila eh. That's code. Madali lang yan sa code, right? Yes, Mr. Chairman. Pwede po siyang additional. Yeah, you can give a grace period of 2 minutes. Meron siyang 5-minute na. Oh, 5 minutes, grace period. Dati po sa traditional system. Yeah, di ba? Di ba? I mean, tinatanong lang kita as not as the ano, but parang as someone in the business, di ba? Parang kayang gawin yan, no? It should not be insurmountable, di ba? Yes po, Also, 100%. Ganun lang siguro, Mr. Chairman, to the PCSO family, itrato yung pamilya din ninyo itong mga outlets natin. Ngayon lang ba sila nagkaroon ng time makasalita na narinig ninyo? Wala ba tayong regular wala bang wala na intervention ng Senado, wala bang regular stakeholders forum or summit, whatever? Acknowledge AGM. Lisa Gaboy, siya po ang head ng aming branch operations. She's been here for the longest time po. Go ahead and state your name. Sir, I'm Remelisa Gabuyo, the AGM for Branch Operations Sector, handling all the lotto agents po. Sir, kami po in partners po sa kanila. Lahat po ng concern nila, last December po, lahat po ng branch managers natin, nag-meeting po sa kanila para to address po lahat ng mga concerns nila. Please understand that we are transitioning into a PLS. So lahat po kami, October po nag-start yan. Marami ho kaming naging challenges. So ngayon ho, October lang po. So we are very sensitive po, that is right. Pero po yung sinasabi nilang concerns nila, in-elevate na rin po namin yun sa JV Lotto. So we are addressing po that Sige one. po. Okay, thank you. Now, doon ako sa nagbumangkang kawawa yung mga teller. Ilan na po sa inyo po monitoring ang na-cancel dahil ang pagkakamali ay sa printer, ang pagkakamali ay sa system? Reported lang po nila ngayon sa amin yun eh. Siguro po may mga na-receive na po kaming about mga 25 lang po na sumusulat sa amin for their concerns na ganun po. Pero isn't it right? Tama si Senator Coco Pimentel na evaluate niyo po yung provider niyo, yung Pinoy, anong pangalan nun? Yes, sir. Sir, we Hindi already... kung kinakailang sibakin niyo at magpaano kayo muna, magpa-bid kayo ng bagong provider. Sir, we already wrote din po regarding these concerns And po. what was their answer to the letter you sent them? Wala pa po kaming na-receive Oh. na po. Kailan kayo sumulat sa kanila? Parang 2 weeks ago po, sir. 2 weeks ago lang. Apo, Matagal Your Honor. itong problema to. Ang cancellation nag-start ng November po nag-start yung cancellations. November 30 po. Okay. Ma'am, regardless kung magkano amount, basta yung na-cancel yung ticket dahil sa computer system, kasalanan po ng Pinoy, pangalan niya ulit? Pinoy Lotto po. JV Pinoy- Pinoy Lotto. Pinoy Lotto at kasalanan po ng PCSO. Gusto ko po ma-refund. Basta't valid, pag may mga kopya sila ng mga ticket, pinakita sa inyo, i-refund. Wala na pong cheche bureche. Gusto ko po ma-refund. Magkano ang sweldo ng mga teller? Below minimum, kung minsan wala pa sa minimum. Pagkatapos, dudugasan pa. I-refund. Hindi ako papayag. 400 pesos a day, tapos mag-abono sila 500. Di ba? Refund po. Hindi ako papayag. Lahat ng mga teller na nag-abono dahil sa kasalanan ng Pinoy Lotto, magpakita kayo ng ebidensya at kailangan i-refund. It doesn't matter kung yung Pinoy Lotto mag-refund o yung PCSO. Sige po, we will take that in consideration. Lalo na po kung valid talaga. Kaya nga po sinulatan namin, we have to check kung
totoo yung oversensitive kasi maaari nga naman po Kaya nga, talaga. sir, So, kaya nga, basta Opo, pakita sir, ng we will ticket. just allow us po to do the processing lang po kasi maaabuso din po. Ganyan po yung nangyari nung nakaraan po. I understand, of course, sir. Pero kaya sabi ko nga, magpakita lang sila ng ebidensya na yung cancellation ay pagkakamali ng Pinoy Lotto at ng PCSO na walang kinalaman sila. Opo, we will determine that po. We will Kaya determine nga, that once po. it's determined, kailangan i-refund sila, yung mga teller. Kasi sila po yung tinatamaan, sila po yung nag-abono. Yun po yung point ko rito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? So, Ms. Salvador, okay sa inyo? Ito, soli ko na pong ticket nyo. Okay, resibo nyo po ito para maka-refund po kayo. Sa hindi po yan, oh, ilang hundred yan. Kasi yung iba, sir, naitapon na. Wala na. Wala na, naitapon problema. na Wala na kaming proof. Wala na. Paano yun? Wala bang way na malaman yun, Mr. Robles, sa computer? Oh. Sige, sige po, ipakita natin yung sa PCSO later para Nagbigay po ako ng letter sa kanila nung pag-start ng cancellation, Kailan po? November, I think it is November, Monday yun eh. Tuesday, Monday. Nagpasa na ako ng letter. Noong November. November 13 siya nag-start. Hapon nagpasa ako ng letter sa kanila. Okay, sige, May November mga 13. pictures yun. Nakatanggap kayo ng reply dun sa letter nyo. Wala po. Nagpa-follow up lang po ako. Tapos, ano? ipinasa ako sa gaming department kay... Forgot the name. Okay. So in short, nagkaroon ba ng resulta yung pagpapalop niyo po? Wala pa po hanggang Ngayon? Bali, ano daw po, for, ang tawag doon, yung parang for discussion pa. For discussion. O ayan po, AGM. Nag-follow up ako kay Mr. Randy. November 13 hanggang ngayon, November, December, January, 2 months na, wala pa rin siyang nakukuhang kasagutan doon sa kanyang problema. At pinagpapasapasahan siya parang bola. Yes, ma'am. Your Honor, nakipag-meeting po ako sa kanila, if you remember po. Ma'am, yung meeting po natin regarding po dun sa nawala ng machine. Hindi po, marami po yun. Kasama po yung Kasama din po. Meron po tayong minutes niyan, ma'am. Yes, ma'am. Continuous po na nakikipag-usap po kami sa inyo. Bali, Lagi ma'am, po yan. Our office is always open po sa inyo. Lagi po yan. Meron po tayong mga minutes of the meeting po niyan. bali, ang meeting po natin noong December 21. Apo. Regarding po dun sa mga nawala ng machine. Tapos, sinama ko na rin yung sa cancellation at saka yung mga Yes po, lotto pati sa hours. thermal rolls. Opo. Pero no more, hindi na ulit ako nag-ano ng letter sa inyo. Opo. Yun lang po. Pero once in a while, nagpupunta ako sa PCSO para ma-clear ko lahat yung mga rumors na lumalabas sa mga Yes FB po. page. Yes po. Unless kung mayroong mga katanungan pa si Senator Coco Pimentel sa susunod na hearing natin, for now I'll suspend this. Iimbitahan ko po yung mga taga-Office of the Ombudsman para kunin natin opinion tungkol dito sa mga violation, glaring violations, as a matter of fact, na ginawa ng PCSO kung meron pang makakasuhan dito sa graft and corrupt practices. So, mas maganda magsalita yung Office of the Ombudsman. Yes, Senator Coco. Okay, kanina Mr. Chairman, na-establish natin na sabi ng PCSO may kapangyarihan sila to use a certain fund to augment the price, the jackpot. Do you also have the power to access a certain fund to reimburse these tellers na naapektuhan ng ating this well-documented cases of loss not due to their fault or negligence but due to the system, fault in the system? Can you do it? Di abot na 1.7 billion yan na tulad ng inaugment ninyo sa prize funds. Are you asking the chairman or I'm asking them if they believe that they have the power to
set aside funding to compensate our tellers. Okay. Sir, Senator Coco, kasi nasa banggit mo, Chairman, kasi kung binanggit mo si Chairman, pasagutin natin. Kung hindi, are you addressing that question to AGM? Pwedeng si chairman, pwedeng si GM. GM? Those who are familiar with their laws. Kasi naka-cite si GM ng legal basis to augment the prize fund, the Okay, jackpot. So, sige, ito na. umpisa natin si Chairman. Chairman, would you like to answer the question of this Well, Senate Minority Leader? I would like to suggest that since these are operational concerns, actually, not really policy issue yet. It's a matter of finding funds where we can help the lotto agents who suffered certain damages. These are concerns that should be addressed by the finance people, accounting, budget, and maybe in consultation with COA. Then when the consultation is done and it needs board action, then we will act on it. Pero siguro naman offhand, if you can, you have the guts to augment your jackpots by 1.7 billion, you can set aside fund to compensate the real damaged tellers and lotto operators. Of course, ang understanding natin kanina is aware kayo that some are gaming the system, trying to game the system. Hindi kasama sa usapan yung mga yon. Okay? Ito yung mga kasama sa usapan natin, yung sila Miss Salvador na kitang-kita nyo naman from experience yun, real life experience yun eh. Okay? Yun ang, basta look for that fund at i-announce nyo na there is that fund so that you can help them. Kaya nyo nga yung 1.7 billion, ang laki daw na to augment the jackpot prices. Kaya din niyo po ito. I'm sure. Yes, Mr. Chairman, I fully agree with this statement, and we will exert effort to find the funds. Thank you. Senator Coco, Senate Minority Leader Coco Pimentel, as I promised earlier, para mapagbigyan natin yung maraming mga katanungan mula sa mga maraming mananaya, I would call for an executive session, Senator Coco, tungkol dun sa nanalo para gusto ko malaman yung identity noon natin sa Senado in an executive session nang sa gayon masatisfy natin yung mga mananaya. Kasi ang sinasabi, ito'y kumakalat na haka-haka na tropa raw ni GM ang nanalo. Yun lang. Can we do it now? Yeah. Siguro secure natin yung lugar at maraming maalis dito muna. Mga nag-attend ng executive session.